Si Sara Duterte, mga kababayan, irrelevant. Sabi yan ng Palasyo Malacanang nang hinga ng paliwanag. Bakit tinanggal si Sara Duterte, dama yung kanyang tatay at mga dating pangulo as member ng National Security Council? Una na, sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si Sara is unimportant. Ngayon naman, sabi ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin, nang tanungin ng mga reporters bakit tinanggal si Sara bilang member ng National Security Council. Si Sara niya, ang Vice Presidente, not considered relevant for now. Tinarateng-tenga na po, mga kababayan. Tumapag na po ang Palasyo Malacanang, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. This is purging of the Dutertes. Kasama mga kababayan yung kanyang kaalyado na si GMA. Damay-damay na po. And this is a very excellent action na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na yung mga irrelevant, unimportant, madaling sabi, mga walang kwentang tao. Pag unimportant ka, irrelevant, ano man ang ibig sabihin nun? Hindi ka importante, unimportant ka eh. Irrelevant, hindi ka kailangan. Madaling sabi po, walang mga kwentang tao. Threat to national security, National Security Council po, ang pinag-uusapan dito po, walang tiwala sa kanila. It is a pure distrust na dapat man talaga. Noon pa dapat ito ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ang mga Duterte, mga kababayan in allies, are a direct threat, madaling sabi, to national security. Internal and external. Maintindihan natin because of their position. Lalo na po sa issue ng West Philippine Sea. At alam naman natin po kung sino kaibigan nila, di ba? Alam nga naman mga kababayan, yung mga importanteng pinag-uusapan sa National Security Council, naglilik kay Xi Jinping. Kasi yung mga agents niya, member, pero andyan Mr. Maravillas, may natira pa yung Chairman Committee on Foreign Relations, saka on Dangerous Drugs, si Bato, pagkatapos si Super Ate. Madali na lang yan mga kababayan. Who knows, baka may reorganization na mangyari sa Senado. With all these actions, mga kababayan na ginawa ng Palasyo Malacanang. Or anyway, si Super Ate tapos si Bato, malamang hindi na po manalo. Di ba? So, they will be rendered irrelevant, mga kababayan. At saka, pwede naman pong hindi imbitahin siguro. Huwag na lang imbitahin si Bato at saka si Amy Marcos. Kasi baka mag-leak pa sa China ang mga pinag-uusapan natin dito sa National Security Council. Infiltrated po tayo matagal na, mga kababayan, ng mga enemies of the state. Nasa gobyerno mismo, ang mga tik-tik, ang mga makapili. But before natin pag-usapan mga kababayan yung naging pahayag ng Palasyo Malacanang na si Sara unimportant, ngayon irrelevant. Madaling sabi, walang kwenta. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags,
Manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Ito yung naging paliwanag po ng Palasyo Malacanang ni Executive Secretary Lucas Bersamin. At the moment the BP is not considered relevant to the responsibilities of membership in the National Security Council. So makikita ninyo mga kababayan, ang paliwanag, ang statement, pati yung mga wordings na ginagamit ng Palasyo Malacanang, may civility talaga po. Ang ginamit niyang word is irrelevant or not considered relevant. Ayan medyo disente pa rin mga kababayan na pakinggan. At the moment the BP is not considered relevant to the responsibilities of membership in the National Security Council, including yung mga past presidents na alam natin, ang past president po na aktibo sa pangingialam, si Digong, yung tatay ni Sara Duterte. Si GMA, kahit natahimik, alam naman natin po na original member ng The Plotters. At barkada rin ng China, mga kababayan. Si Erap, buhay pa din si Erap, matanda na, hindi na po yung nangingialam. But anyway, brilliant po ang naging aksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na tanggalin na po si Sara and the past presidents. Kasi alam naman natin ang alliance ng mag-ama kung saan sila nakakiling, lalo na po sa issue ng West Philippine Sea. Alam nga naman hayaan yun ng ating Pangulong Bongbong Marcos na yung mga pintuhan sa National Security Council na napaka-importante po to protect our sovereignty and our internal and external interest po. Matapos na mag-meeting, alam agad ni Xi Jinping. Lalo na, mga kababayan, may uupong bagong presidente na very aggressive ang Amerika, si Donald Trump. Alam nga naman yung mga usapan po at mga napaka-importanting bagay in relation with our dealings with America para masupla mga kababayan ang pagmamalabis ng China dito po sa West Philippine Sea at interest nila sa mundo na gustong palitan yung Amerika as leader of the New World Order. And this country as an important partner ng Amerika, alam ng China sa pamamagitan ng kanilang mga agents na nakapag-infiltrate mga kababayan sa lahat ng sangay ng ating gobyerno. Di ba? So ito na po yung pinapatupad na bagong national security strategy. Di ba? May nilabas mga kababayan na bagong national security strategy yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So this is purging mga kababayan, cleansing, purging from unwanted elements. Isa pa, pinagbantaan ni Sara Duterte yung ating Pangulong Bongbong, pati si Martin Romualdez. Yun pa lang pong pagbabanta is already a threat to national security. Kaya sabi po ng National Security Council, si Secretary Anyo, nagpalabas na rin po ng paliwanag. Ito po mga kababayan yung naging pahayag ni Secretary Anyo. So sabi dito sa balita, National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo defended the reorganization ng NSC under Executive Order 81 Series of 2024, describing it as essential for strengthening national security policy making. So gustong mapalakas yung national security ng ating bansa. Sa pagpapalakas ng ating national security, si Sara Duterte considered irrelevant, pati yung kanyang tatay at past presidents po, including Gloria Macapagal Arroyo. Yan ang ibig sabihin nun. Hindi sila kailangan. Hindi makakatulong ang kanilang presence. Baka makasama pa at siguradong masama ang kanilang presence. Yung mga importanteng mga security concerns na pinag-usapan, hindi pwedeng alam ng
mga taong ito ng mga Duterte. Madaling sabi, totally walang tiwala ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga Dutertes and his allies. Kaya lang may natira pa na dalawa. Si Amy Marcos as Chairman Committee on Foreign Affairs, tapos po si Senator Bato, Chairman Committee on Dangerous Drugs. Kasi yung mga chairman ng mga committees na yan kasama sa komposisyon ng National Security Council. So malamang gawa na po ng paraan, hindi na lang imbitahin sila or baka hintayin na lang ng ating Pangulo na matalo sa eleksyon sa 2025. Anyway, si Super Ate in-invite ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sumama sa line-up. Inisnab po ni Amy Marcos. Hindi dumalo doon sa party convention po kung saan pinakilala yung line-up ng administrasyon. Nagsulo po. O di sige, magsulo ka. Ngayon si Amy Marcos sinusuka ng mga Marcos loyalists, sinusuka ng mga DDS. So malamang matalo man lang po si Amy Marcos tapos si Bato. O di na-purge na po yung National Security Council totally. Malapit na po yung eleksyon. Kung hindi, baka gumalaw ang mga kaalyado ng ating Pangulong Bongbong Marcos mag-reorganize sa Senado para tanggalin si Amy Marcos tapos si Bato as Chairman Committee ng Dangerous Drugs and Foreign Affairs. Para wala na po, wala nang duda na ang mga kaalyado ng mga Duterte na killing sa China, mag-leak mga kababayan sa kanila ang mga information, napaka-importanting information na pinag-usapan sa National Security Council. Tama ba? So sabi po ni Secretary Anyo, the President's issuance of Executive Order No. 81, Series of 2024, reconstituting the composition of the National Security Council is necessary to further enhance the formulation of policies affecting national security. He emphasized that the National Security Council is primarily an advisory body to the President, and its composition falls under the authority of the Chief Executive. So alangan man po yung isa sa member ng Advisory Council para sa ating national security, kausap lagi ni Xi Jinping. Di ba, mga kababayan? Anyo noted that the Administrative Code of 1987 grants the President continuing authority to reorganize the administrative structure of the Office of the President, which includes the NSC. Additionally, Section 17, Article 7 of the Constitution gives the President control over all executive departments, bureaus, and offices. Malamang ang nakatrigger nito, ang pagdemand ni Sara sa National Security Council, mga kababayan, na bigyan siya ng minutes. Dapat anya notarized. Consequence ito, mga kababayan, ng arrogance ni Sara. Ayan tuloy. Sinibak siya, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At malamang sa malamang, ang fourth impeachment complaint na ipafile, sa Monday yata ipafile, laban kay Sara Duterte, hindi na po pigilin ng ating Pangulong Bongbong kasi ang mag-endorse nito yung majority block na. At sabi natin, malamang gapangin na po ng mga kaalyado ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga senador, para i-convict si Sara Duterte, kaya hindi pa gumagalaw hanggang ngayon. Naghihintay ng tamang timing po para i-refer kay House Speaker Martin Romualdez ang nakalinya na mga impeachment complaints laban kay Sara Duterte para finally matanggal na siya as Vice Presidente kasi si Sara, sabi ng ating Pangulo, is unimportant. Sabi ng Little President naman, irrelevant. Madaling sabi, walang kakwenta-kwentang tao, walang pakinabang, inutil. Inutil na, perwisyo pa. Yan ang ibig sabihin niya, mga kababayan. In-expound ko lang po, pero yun ang ibig sabihin. Kaya lang, yung Palasyo Malacanang po, hindi nagsasalita ng mga ganyan. Medyo disente ang mga pinipiling pananalita, unimportant, not considered relevant. Pero pag translate mo sa
Simpleng pananalita. Ang ibig sabihin yan, inutil ka. Wala kang kwenta. Basura. Di ba? Dagdagan pa ng traidor. Yun ang tingin po ng Palasyo Malacanang. Kahit hindi po yun sinabi, ako man lang ang nagsabi. Pero in effect, yan po ang ibig sabihin. Tanggalin ka mambaga sa National Security Council. So ang ibig sabihin yan, walang katiwa-tiwala sa'yo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. You are considered an enemy of the state. A threat to national security. Threat to our sovereignty. Kasi yun ang concerns ng ng National Security Council. In fact, in-emphasize yan mga kababayan doon sa National Security Strategy na binuon po ng Palasyo Malacanang. Yung napag-usapan na po natin. Ayan po, President Marcos approves 2024 National Security Strategy. Yan o. The NSS implements the administration's National Security Policy 2023 to 2028, which was adopted under Executive Order number 37 according to the NSC. Kaya series po itong mga actions na ginagawa ng Palasyo Malacanang. So comes now yung pagtanggal sa Vice Presidente and past President as member ng National Security Council. Yan o. The 2024 National Security Strategy focuses on 4 key areas: human capital, development, institution building, efficient use of instruments of national power such as diplomacy in defense, and sustainable growth through economic resilience and legislative support. Sabi ni Secretary Anyo, napaka-importante niya itong National Security Strategy sa pag-address both local and global challenges. He explained that the strategy ensures the country's readiness to tackle evolving threats from territorial disputes to economic pressures while emphasizing the welfare of every Filipino. This is not just about protecting borders. It is about safeguarding the dreams and aspirations of every Filipino family. The National Security Strategy gives us a clear path to build a nation that is resilient, united, and self-reliant. Iyong mga Duterte, ang agenda po, pag watak-watakin ang mga Filipino. Agikita ninyo po sa mga propaganda at ang kanilang mga vloggers, tinuruan ng mga pagsisinungaling at mga propaganda po, black propaganda sa China mismo. You see? So hindi po papabayaan yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Aware na aware niyan yung ating Pangulong Bongbong sa kanilang mga pinagagawa. Kaya po ang ginawa ngayon po ng ating Pangulo, ibakin si Sara, pati si Digong, pati si GMA bilang mga past presidents as member ng National Security Council. So this is now a direct attack ng Marcos administration to purge, to cleanse the administration from unwanted personalities or elements na tingin niya po threat to our national security. So sabi ni Secretary Anyo, one of the key strengths of the National Security Strategy is its focus on collaboration. So, alangan man yung kasama sa collaboration mo, kakolab mo, kasabwat pala ni Xi Jinping. Di ba? Hindi maaari ang ganon. The strategy is aligned with the Philippine Development Plan or PDP and emphasizes a whole-of-nation approach, ensuring that all sectors from government agencies to private organizations and local communities play an active role in achieving national security. As the National Security Strategy and NSP 2023-2028 are implemented, the Philippines moves closer to achieving its goals of a secure and prosperous society. These goals include ensuring the survival of its people, sustaining economic growth, promoting peace and harmony, strengthening national unity, and positioning the country as a respected and influential player in the global community, sabi po ni Secretary Malaya. Yung agenda po ng China, divide and conquer. Ayaw ng China umasenso po ang Pilipinas kasi pag yumaman tayo po, lalakas yung ating military. Then yun ang agenda nila mga kababayan sa West Philippine Sea, lalabo ng lalabo.
Kaya nakikipag-collab sila, nakikipag-sabwatan sa pamamagitan po ng mga makapili dito sa ating bansa. Naglagay sila ng mga agents po, in-infiltrate nila ang ating bansa as confirmed by the armed forces. Infiltrate yung edukasyon, yung negosyo, yung mga LGUs. Kaya importante, yung mga kandidato po sa local and national positions na pro-China, dapat pong matalo. Pag ninyo pong iboboto, threat to national security po sila. So sabi ni Security Eduardo Anyo, sa pagpapaliwanag niya doon sa pagtanggal kay Sara sa kay Digong, the National Security Council niya is first and foremost an advisory body to the President, and its composition is always subject to the authority of the President. The purpose of reorganization is to enhance the formulation of policies relating to national security so that actions and decisions thereon by the presidents rest on sound advice and accurate information. Take note, based on sound advice. Advisory Council po ang National Security Council. Alangan man galing sa lunatic po, galing sa may tama ang utak, ang advice na makuha natin. May tama na sa utak mga kababayan, agent pa ng China. So naintindihan na ninyo kung bakit ganito yung aksyon na ginawa ng ating Pangulong Bongbong. Palinaw po. Sound advice and accurate information. It is also premised on the need for timely and coherent action to address current and emerging threats to national security. Yan ang rason kung bakit nagagalit si Sara Duterte noong after election, hindi binigay sa kanya ang posisyon bilang Defense Secretary. Yun sana ang gusto niya. Isabi nga natin mga kababayan, threat to national security. Hindi ititiwala ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ating national security sa isang tulad ni Sara Duterte. Alam ng ating Pangulo kung ano yung kanyang alliance. Ano yung kanyang posisyon sa West Philippine Sea? Lahat ng ginawa na bullying, pang-abuso ng China, no comment si Sara. Diba? At yung isa pa mga kababayan, na kinagagalit ni Sara, yung tinigil ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga big ticket projects sa Mindanao and Visayas, funded by China. Alangan man ituloy yun mga kababayan na may string attached yun. Nakahinge yun mga kababayan, nakakabit sa issue ng West Philippine Sea. Hindi ibibenta ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ating bansa. Never niya yung gagawin. So naintindihan na ninyo kung bakit nanggagalaiti po yung mga Duterte. It's all about sovereignty and national security na never pong i-compromise ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At itong mga actions na to, matitinding mga pasabog sa pagpasok ng bagong taon, tingin ko mga kababayan will intensify. At ito will culminate sa pagtanggal kay Sara Duterte bilang Vice Presidente. Through impeachment po. Ang iniintay na lang po yung timing, yung tamang panahon. Kasi po, pag ikinasa yung impeachment po, importante na makonvict si Sara Duterte sa Senado. Kasi pag hindi, sayang lang po ng impeachment move. Kaya po, ang mangyayari niyan, magkakagapangan yan po. Pag masiguro na ng mga kaalyado ng ating Pangulo na makokonvict sa Senado si Sara, itutuloy nila yung impeachment. Pag hindi po, palilipasin mo na yung midterm election. I-intensify niyan mga kababayan ang kampanya laban doon sa mga pro-Duterte senators na re-electionist para matalo. Tama ba? So that yung magiging bagong komposisyon ng Senado, siguradong iko-convict si Sara Duterte. Matatanggal mga kababayan bilang Vice Presidente. Tama pa ang ating mga analysis? Pero siyempre, hindi man yan po sasabihin ng ating gobyerno, ng ating administrasyon. Discreet po, gumalaw yung ating Pangulo at ang kanyang mga kaalyado. Malalim po ang ating Pangulo, kaya hindi po masyado nagsasalita siya. Sabi nga sa kasabihan, silent water runs deep. Ang tubig na malalim daw, asahan mong tahimik. Ang tubig na mababaw, asahan mong maingay. Tama pa? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer GrabCar rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova.
We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.